So, yan na. Pasabot lang atong i-recognize ang tanang mga kabataan na nagmadaugon karong tuiga. Unya, we'll be having again a banquet here in the church for that day, no? And then pagkahapon murag mag-recognition po ang mga bata sa atong Sunday school class, no? So, that will be a whole day, recognition day. Yan ang panahon na. Karong adlaw is our giving Sunday. It's time to give, no? So, we are going to talk about a passage from the Bible nga dunay kalambigitan na usab sa atong buluhaton karong adlaw. Let's try to read 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. Now, brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given in the churches of Macedonia, that in a great ordeal of affliction, the abundance of joy in their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. For I testify that according to their ability and beyond their ability, they gave of their own accord, begging us with much urging for the favor of participation in the support of the saints. And this not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God. So, nagamit na nato ng passage sa itong mga waling nga miagi, but we are going to see another thing from that passage. Of course, the passage is talking about giving, no? Paghatag. You know, ang tinuod nga paghatag, wala nagadepende kung pila ang atong kwarta nga nasa bangko. No? Apan, kini may tungod sa usa ka kasing-kasing nga dunay kagawasan. Ha? Gikan sa paggunahuna og kahadlok nga makulangan ta og wala na tay igo nga ikasuporta sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinahanglan. Ano ba, no? So, karon atong tan-awon karon sa pulong si Ginoo kung unsaon sa Ginoo nga ang kanabang close hand, kanabang sirado nga murag kinumo, mahimong maabli alang sa atong pagkamanggiatagon. You know, nay usa ka himplo nga gipakasamahan sa tawo nga kanang mahadlok muhatag. Murata og kanabang water dam. Dam ba dam? Kabalo mo kanang anggat damon sa panang mga dam nga ginakuan. Ang function man gud ana kay gina-save nilang tubig, no? So unsa may ilang ginahimo sa dam? Naasay sirado, no? Aduna siya sira nga magpugong sa tubig nga mo flow. Because kanang tubig labi na sa anggat dam gina-reserve na nila sa water supply sa tibuok Manila yata, no? So that is a water dam. Sirado permi. Og ang mga dili daw manggiatagon nga sirado og kasing-kasing sa paghatag, mura-murag ingon ana, sirado ilang kasing-kasing. Mao nga kung sirado atong kasing-kasing, may tungod sa paghatag kinahanglan yun nato ng hatagan og kagawasan. Now we are going to let the Lord open our hearts about, in giving so that we can be free in giving. No, mahimot ang gawat nun sa paghatag. Mao nga karong buntag ato nang isgutan, freeing our heart to be free in giving. Paghatag kagawasan sa atong kasing-kasing aron mahimong gawas nun sa paghatag. And the first, of course, tanaw nato the reason of freeing our heart with regards to giving. Atong tanaw na ang mga rason, no? Rason nganong kinahanglan nato hatagag kagawasan atong kasing-kasing nga dunay kalambigitan sa paghatag. So we are going to read 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Nabasa na nato ni kanina, but we are going to read again.
each of you, ingon siya, should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Waday nato ni napil ganina, 5 raman nato kutob, no? So, sa verse 7, makita nato na siya ang unang rason. Nganong kinanglan nato nga, mahimong gawas nun atong kasing-kasing nga dunay kalambigitan sa paghatag. First reason is because we give what we have decided in our heart to give. Tungod kay kita nagahatag man tungod sa desisyon sa atong kasing-kasing nga muhatag. Decided. Kanang giingon niya sa NIV version mo na ang gigamit nga word, no? O kanang nga word nga decided sa Greek nga word is to choose oneself before another thing or to prepare. Prepare ba, no? Kana ba mo imong hatagan og importansya unahon jud. And the word decided there is intent or purpose. That means that kung muhatag ta, nagadepende na sa atong kasing-kasing nga atong pilion kung buhaton ba nato na or pila may atong ihatag, no? Ngadto sa atang kinahanglan o ngadto sa tubangan sa Ginoo. So because the heart is the deciding factor in relation to giving, kinahanglan before our heart can release something to give, kinahanglan sa nato nga tagan og kagawasan ning ato kasing-kasing gikan sa pagkaginapos sa dili pagkamanggihatagon. Mo na, no? So breakthrough lang gyapon na siya ang ginatawag ana. Now, every believer bisan usahay magtutuo na ta tungod kay nasinati man pud nako ni siya, when we are still new in the Lord, labi na kanang bag-o pa kang naluwas sa Ginoo, murag hunit pa kaayo imong kasing-kasing nga mo release og paghatag. Mo na nga usahay time sa offering, time sa paghatag, piliun gyud nato tong gamay nga may ating ihatag. Why? Because we are still bound in our hearts about giving. Mo na siya kinahanglan ta nga makaangkon og kagawasan gyud sa atong kasing-kasing, no? So when Apostle Paul was giving an instruction, ingon siya matag usa kinahanglan magahatag unsay ingon siya or sumala sa inyong kasing-kasing nga unsay inyong o pilay inyong ihatag. Dili sa pagduduha, dili ingon nga pinugos. Oh. So, that's why kinahanglan gyud ang release atagan o paghatag o kagawasan o kasing-kasing ang unang katanungan. Ikaduha, in Deuteronomy chapter 15 verse 10, iyon siya, you shall generously give to him, and your heart shall not be grieved. Sa NIV nga translation, not with a grudging heart, no? When you give to him, because for this thing, the Lord your God will bless you in all your work, in all your undertakings. So, ikaduhang rason, nganong kinanglan tag kagawasan sa atong kasing-kasing nga naay kalambigitan sa paghatag, because we are to give generously, not with grudging heart. So, unsa nang word nga grudging heart? Kinanglan daw tang muhatag nga madagayaon dili uban sa usa ka kasing-kasing nga dunay pagkaguol, pagkasubo, no? So the word grudging heart in the Greek is properly to be broken up. Kinahanglan gyud daw mabuak nga kasing-kasing. Apan sa pasambingay or pahulagwang ipagsabot ka ng word nga grudging heart, it means to fear. Meaning nga dunay pagkahadlok ang kasing-kasing. Be grievous, dunay pagkahiubos, pagkaguol. Oh. Or in other words, sad. So, ang kasing-kasing nga maguol muhatag, ang kasing-kasing nga mahadlok muhatag, ang kasing-kasing nga diin dunay kay ubos nga muhatag.
na kinahanglan yun na siyang marilis. Ha? Kinahanglan yun na siyang kagawasan tungod kay kung naa kay kahadlok sa paghatag, naa kay kaguol, maguol kang muhatag, di gyud ka kahatag. Oo. O gyud na siya ang klaro diya may igsoon. Mo na nga tungod kay kinahanglan gyud ta nga mahimong manggihatagon ingon nga Kristohanon, kinahanglan nga kana nga kasing-kasing gitawag nga grudging heart, kanang maguol, mahadlok, ha? Mahiubos nga muhatag. Kinahanglan gyud nga hatagan na ato nagkagawasan nga mahigawas ta ana nga pagbati aron ta makahimo sa paghatag. Oh, mao na siya. So Matthew chapter 6 verse 21, the other reason, ingon siya, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa daw ang imong bahandi, tuapod imong kasing-kasing. So, ikatulong katarungan of praying our heart with regards to giving because we are bound with our treasure in our heart. Tungod kay kita nahimong naginapos tungod uban sa atong bahandi diha sa atong kasing-kasing. Mo na giingon sa pulong sa Ginoo. Now, when you say bound, meaning to say you are being tied up. Murag nagapos ka ba, no? Murag kag nahiktan uban sa imong bandi. Restricted or imprisoned, no? Gilalimang kana nga word, murag kag nabilanggo ba tungod sa imong bahandi diha sa imong kasing-kasing. Often signifying spiritual bondage to sin. Kung sa espirituhano nga kaimtang murag sa espiritual nimong kinabuhi naa kay pagkaginapos diha sa kasalanan. Mura-mura ba ana nga pagkaimtang. So because we are bound with our treasure in our heart, tungod kay ingon man ang Ginoo kung asa daw atong bahandi tuapod atong kasing-kasing. So nagpasabot lamang nga usa ka Kristohanon nga wa gyud siya ma-sold out sa ministry of giving, mahimo siyang magginapos sa iyang bandi nga kanunay lang siyang magunahuna sa iyang bandi, kanunay lang siyang sayangan sa iyang bandi nga makuhaan, kanunay siya nga magunahuna, kanunay ng iyang bandi sayang ihatag. So mo na kinahanglan gyud ta nga from the heart. Ang kasing-kasing mangod nato mo'y mahimong ginapos tungod sa atong treasure, so kinahanglan ta nga doon natay kagawasan. Nasultihan ta mo, nga naabayay mga Kristohanon, nga dili sila gusto magpamembro og simbahan. Have you heard, Christians? Have you heard that? Now, daghang Kristohanon o daghang mga tao, nga dili sila gusto nga mahimong membro sa usa ka simbahan, tungod kay dili sila gustong nga ilang bahandi makuhaan sa paghatag. Ngayon, atagata mo kay diya. Ngano ingon ana man, pastor, moingon siguro ka. Tungod kay kung magpamimbro ka sa simbahan, manggod, una, naa kay tithe, naa kay offering, naa kay amutan, naa kay monthly dues, di ba? Kana nga mga obligasyon maoy ilang gikadlukan. That's why they don't like to be a member of a church. Kana kung ingon ana imong panguna-una mo na giingon nga you are bound in your heart with your wealth. Normal ra gyud na siya ug kinahanglanon gyud na siya. Ingon nga anak sa Dios nga kitang tanan ma-release gyud ta ana nga espiritu nganuman because we know nga dili maayo o dili man mahimo nga dili gyud ta sakop sa usa ka simbahan. Kabalo mo nga no? Never think ayaw sayangi kung nakahatag ka para sa Ginoo because we always know nakabalo man tanga ang tanang naa nato gikan man tanan sa Ginoo. So, ikuragin nato nang ibalik na to sa Ginoo. Unsa iyang ihatag nato. And, of course, makita nimo nabayay hangtod karon wala naman ni balik Ginoon. Naay mga tao nga
usahay, dili man sila dito sa dakong simbahan, naatay mga membro sa One Way Outreach nga usahay, makainumdum og simbahan, kon magpahalad sa ilang anak, magpakasal sa ilang anak, o magkinahanglag certificate of baptism and certificate of dedication. May mga membro rata ngayon ana, mao na siya nga pamatuod, they don't just like to be a member in a church. Kabalo mo, kung imong una-unaon, ingon nga Kristohanon, kinahanglan yun nga naata sa usa ka simbahan. Nga naman, kinahanglan man kag magbalantay. Diba? Kinahanglan man kag mga igsuon sa Ginoo nga mutabang kanimo panahon sa imong pagkinahanglan. Mao na siya nga dili pwede nga inigpanganak nimo kay numdo kag simbahan kay imo mang ihalad imong anak. Makatawa ko tong imong kaubanter. Sawa pa na ako nahalad ilang mga anak kada Domingo magsimba. Ang last gyud to nila ang simba, sila na gyud tibok pamilya nagsimba. Pero anang si Manaha, nagpahalad lagi siya sa iyang anak. Tulo ba to ka anak akong gihalad? Duha. Ya, ha? Duha. Human paghalad sa bata, wala na nato ikita. Ngayon wala na. Because they just don't want to handle an obligation. Pero ingon nga Kristohanon, kinahanglan yun taong magbalantay, kinahanglan yun taong kapasilungan nga simbahan. Why? Dili anta pwede nga mag-inusara mo nang giingon naman sa island. Kinahanglan yun taong igsuon, kinahanglan yun taong pastor nga moampo nimo, mutambag nimo, muwali nimo, mukasal nimo, muhalad nimo, og mulubong nimo. Oh. Klarong-klaro na gina siya, no? So, mao nga kinanglan yun ka og mga magpasilong sa usa ka simbahan. Ayaw sayangin ang imong kwarta nga imong gi-invest para sa bulaton sa Ginoo. Because first of all, panalangin mo na sa Ginoo nga yang gihatag nimo, ug according to the Word of God, kinahanglan yun nimo siyang bahinan, ihatag ang angayan nga para sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Usahay, naimuanin nako niya, bimbrugod sa simbahan sa unang panahon, dili sa ubang mga simbahan nato sa One Way Outreach. Pastor, pwede ka mo kasal sa akong anak, Pastor? Invest sa Ginoo sa una. Kaslo na lang yun siya. Kay nga naman, for the sake, na di siya may ubos, o aron maluwas po ang iyang anak. You see, ang tao mangita gyud og kana bang magbubuhat sa Ginoo sa panahon nga naatay kinahanglanon in relation niya ng mga butanga. So that's why when your heart is bound nga magunahuna ka nga di ko magpamembro simbahan kay muhatang patag tithe, muhatang na patag offering, muamot tag project simbahan, daghang kayang amutan. Nganong mabala ka man ka, nga kung makahatag ka, kabalo man ka nga balusan ka sa Ginoo mas dako pa. Amen. Diba? That's why we need to free our heart so that we can be free in giving. No? Kainundong ko sa, na-illustration ba, no? Sa ka unggoy, kabalo ka kanang unggoy, nailhan ko na siya sa pagkadalo. Unsa may pagkaon sa unggoy? Saging mo nga kung mukha hingaon kag saging mga saging mo eh. So na istorya, na illustration nga ang usa ka unggoy kitong usa ka dalo lagi nakaadto siya sa usa ka lugar nga nakakita siya saging. Karon na ay buslot ba sa box nga gibutangan sa saging nga igo ra gyud iyang kamot makalusot. Nya unsay nahitabo? Nangawat siya saging. Pagkagunit yun niya sa hinog nga saging, di na yun niya buhian. Ha? So, kay di man niya buhian ang saging, bisag giun sa niya bunlot iyang kamutin, kagawas.
Kay nagkinumo man, sirado man ang kamot, bugo po siya kay ngano, o sa may solusyon, aron siya makagawas. What is the solution for the unggoy? Aron siya makabuhi, he will open his hand and pull it back. Dalo manggod. Ingunana ang dalo nga gustuhan ng maigsoon. Our hand is closed. We cannot open our heart. It's so hard to open our heart and hand to give. Nguna siya kinahanglan gyud tag-releasing or freeing, kagawasan sa atong kasing-kasing aron atong maangkon ang espiritu sa pagkamanggiyatagon. Amen. Hallelujah. Dili ta magkapareha atong unggoy. Amen. Now we will try to see the way of praying our heart to be free in giving. Saan nato nga may mutang gawas nun sa atong kasing-kasing diha sa paghatag. Now 2 Corinthians chapter 8 verse 5. In this, he said, not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord. So, diha lang kukutob usa. Una nga paagi, of course, we must first give ourselves to God. Naisgutan na nato ni sa una, but I'm going to explain it more, no? So, kinahanglan, of course, aron ka makaangkon og kagawasan ngadto sa pagkamanggihatagon diha sa imong kasing-kasing, kinahanglan usa nga mahatag nimo ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. When you say give ourselves to God, it refers to a total surrender. Kana bang na-surrender na nimo imong tibuok nga kasing-kasing ngadto sa Dios? That you have given, you have dedicated, and you have consecrated your heart to God before you ka makahatag sa imong financial or finances para sa Ginoo. Hangtod magpabilin nga wa nimo nahatag imong kaugalingon ngadto sa Dios, wa nimo na surrender imong whole life sa Ginoo, pagpabilin gyud ka nga ginapo sa imong kasing-kasing o di gyud ka mahimong manggihatagon. It signifies, of course, when we say we give ourselves to God, it signifies a voluntary commitment of our life, time, talent, and resources. Kung imong tan-awon na, mag-isgot ganita og giving, dili lang kwarta, at dili lang ito una-unaon ang kwarta nga itong mahatag. But, of course, our time, atong panahon, our talent, atong talento, no? And, of course, atong mga resources, ang gigikanan sa atong mga pagkinahanglan, pwede nato mahatag ngadto sa uban o ngadto sa Ginoo labaw sa ngatanan. But before you can do that, kinahanglan ka mahimong gawas nun sa imong kasing-kasing in relation to giving o siguruha nga ang tibuok nimong pagkatao, tibuok nimong kasing-kasing imong nahalad na surrender gyud ngadto sa Ginoo. Muna nga kung, if you have given yourself to God, dili ka sayangan sa imong time, nga mo ani kag simbahan. Ayaw ko na huna nga Domingo, dako ra kay kog halin anang Domingo tindahan nako, Diba? Pero because you are released by that Spirit, na kay Espiritu sa pagkamanggihatagon, you are so willing to give your time for the Lord. No? Ayaw ko na huna, nakapanglaban naman ang takuron. Nahuman yun ako paghilo sa balay kung wa pa kumotog simbahan. Oh, you see? Your time for God also is one of the part nga kinahanglan nimong ihatag nga to sa Ginoo. That's why, una sa nga tanan, before you can give your time for God, of course, before you can give anything to God, I should say, anything to God, ang buhaton o ang imong buhaton, musugod yun usa ka, nga imong kasing-kasing, imong tibuok, nga kasing-kasing, nahalad yun nimo nga to sa Ginoo. When our heart is surrendered to God, basta parte na gani Ginoo, di na gyud ta magdinalo. Finances, time, resources, or anything that we have, we will be willing to give. Wala siya maigsoon. So,
the Christians in Macedonia, no? Ang mga Kristohanon dito sa Macedonia, mauna ilang gibuhat. Ang una nilang gibuhat nga nung grabe, bisag mga pobre na sila, dili sila mga dato, but they were willing to give. It is because, first of all, na-surrender man gud nila ilang tibok kasing-kasing sa Ginoo. Next, ikaduha, mahigsuon. Unsa mo nato nga mahimutang gawas nun sa atong kasing-kasing sa paghatag. 2 Corinthians 8 verse 4, he said, begging us with much urging for the favor of participation in the support of the saints. Dili naman kanang word nga begging, nagpakiluoy, nagpakilimos, murag ana ba beg. So, ikaduha, how can we be free in our hearts in relation to giving? We must secondly give ourselves to the saints. Nakita po, sa ikaduha, nga nahatag po nato atong kaugalingon ngadto sa mga balaan. Kinsa man yung mga balaan, no? The word saints, of course, refers, of course, to the people of God who are also saved like you. Ug moingon gani kag balaan diya, they are sacred, physically pure, morally blameless, and they can be considered as holy one. The saints, of course, that you need to give yourself ang imong igsuon diha sa Ginoo. Ha? Lingier ko na mong katapad, bi? Tanaw daw yung naong. Mura ba siya balaan? Balaan ba siya? Alright. So, when we have surrendered our lives to God, ikaw mahimo pod nga gawas nun sa paghatag ngadto sa imong isikaingon. Mao na siya ang pasabot. So, you need to practice giving to God and you need to practice giving also to the saints. Sa imong kauban sa simbahan, sa imong igsuon sa Ginoo. Unsay gibuhat sa mga taga Macedonia? Nagpakiluoy pagyud sila. Sila pa nagpakiluoy sa mga apostoles nga paapilon sila, ingon siya, begging us with much urging, for the favor of participation in the support of the saint. Mao na nga, nag-challenge man gud si Paul, para sa background, makasabot mo. Nga nung nag-ingon si Paul, tungod kay si Paul nag-challenge sa mga Kristohanon dito sa Macedonia, nga mag-amot-amot sila, unya ilang ipadala sa mga pobre dito sa siyudad sa Jerusalem nga mga membro sa ilang simbahan dito. Kay dunay mga pobre kaayo nga mga membro simbahan dito, mao to nga si Pablo nagdasig sa taga Macedonia nga mo-appeal sila. Pero sa pagdasig ni Pablo human nahatag sa taga Macedonia ilang kaugalingon sa Ginoo, na hinahimo silang willing nga mutabang. Nga niingon sila o ingon ang pulong si Ginoo nagpakiluoy, naghangyo pagyud sila, no? Nga paapilami og support. Oh. Why? Because their heart was already freed. Sa pagkadalo. Nahimong nagawas dun sila sa ilang kasing-kasing, moto nga andam kayo sila nga maghatag. Mao na may igsuon. We need really freedom in our hearts. We need complete release in our heart aron ta makahimo sa paghatag. The outcome of freeing our heart in our giving. Unsa may mahitabo? When we are already free, when our heart is released in the spirit, in the ministry of giving, what will happen? 2 Corinthians 8 verse 3. He said, for I testify that according to their ability and beyond their ability, they gave their own accord. Unang mahitabo, when you are free in your heart in relation to giving, our giving will become limitless. Ang atong paghatag, dili na siyod mahimong limitado. Kana bang mayong ka, maurag yun niya akong ihatag yun. Kada Domingo, 20 ra gyud akong offering.
Ako kada Domingo, gis lagi akong offering. Kana ba, no? Pero kung na-release ka sa Espiritu sa dili pagkamanggiatagon, ug mahimo na kang manggiatagon, you will give, mo nang giingon sa verse, you are going to give beyond your ability. So, when we say limitless, meaning being unbound by constraints of time, space, power, or knowledge. Meaning, nagpasabot lamang akong na-release na ka sa imong kasing-kasing sa dili pagkamanggiatagon, di na ka magunahuna nga maghatag kag gamay ra. Pero labaw pa sa gihimo or labaw pa sa imong angayang ihatag sama sa taga Macedonia. I would like to commend, gusto na ako daygon sa ang mga membro diri kay ngano daghan tang mga membro diring na-release na gyud ana nga limitless inyong paghatag sa inyong Thanksgiving offering. Kabalo mo? Ang atong agreement sa Thanksgiving offering, tapos pila gani kada Domingo atong isul sa atong sobre? 20. 20 na. Nagsugod kag 10. Pero atong gi-increasean og 20. Si Inday nag-suggest ana. Kang Inday man ang suggestion ng Thanksgiving offering nga envelope. Giyahan na. So, si Inday, sister naman. Si Inday nag-iingon pagkasunod ato siya, ato na increase ng atong kuan. Oy, gamay ra po na 10 oy. Oh. Natay limit no. Pero salamat sa Ginoo nga kada Domingo ang dunay mga membro nato diri, di na nako i-mention nga ang ilang sobre usahay isulod nila 100, sudlan nila 50. Nay nagsulod og 500. Oh, that is a limitless giving. That is beyond the limit. Di ba? Ngano man ilhanan ni sa mga tao nga dunay pag-release ang ilang kasing-kasing sa pagkamanggiatagon. Atong palakpakan ang mga nagahimo ana dinhi sa church, no? That's a good spirit, no? Na-release gyud mo sa kitawag natong pagka kuripot. Stingy ni sa kuan pa, no? And that is what had happened in the church in Macedonia. So you will become limitless in your giving. Ikaduha, nga may tabo. 2 Corinthians chapter 8, verse 2. That in a great ordeal of affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. Ikaduha, maigsuon, our giving will produce joy. Ang atong paghatag magabunga og kalipay. When you say produce joy, meaning to say you will have a deep-seated, enduring contentment and delight in giving. At kay pagkakontento, nagapadayon, malawtayon nga pagkakontento og kalipay sa imong paghatag. Nga diin, imong nadawat, ingon nga magtutuo, gikan sa balaang espiritu. Diba? Panahon sa Thanksgiving, may nga ramang kita nga mag-amot lang tayo ani. But if you will have a heart of giving, you can just, give more than that. Labaw pa ana, no? So karon, I don't know with you, pero alang nako og nakahatag ko, no? Og na ako anang pagkamanggiatagon kung makahatag ko na ko'y kalipay sa akong kasing-kasing. Because that is one of course, the outcome when you are a giver. Imo na giingon ka, kung muingon ganit nga joy diha sa word. At ingon siya nga, that in a great ordeal of affliction, their abundance of joy. Kasabot ba mo sa giingon sa verse? Nga bisan pa nga daghang kasakitan, daghang pagsulay, daghan, naay mga kawalad doon sila dito sa Macedonia, pero sila nahimong malipayon nga nakahatag. Maunay resulta, kung ikaw na-release na gyud
sa imong pagkaginapos sa dili pagkamanggiyatagon. If you became a generous person, malipay kay ka makahatag. Because that is the result. No? When a person is a giver, malipay yung ka kung ikaw makahatag. Mao na siyang outcome. That's why you want to give. Ha? Tungod kay gusto ka, mo na hinungdan na ganahan ka muhatag because you have that joy. You like that joy in your heart nga gikan sa balang espiritu nga iyang ihatag because the Lord knows that you are already released. No? Na-release na yung ka. Mao na ikadong outcome. Katulo, of course, in Deuteronomy chapter 15, verse 10, ingon siya, you shall generously give to Him, and your heart shall not be grieved when you give to Him, because for this thing, the Lord your God will bless you in all your work and in all your undertakings. Kasabot mo na, nga kung kita mo hatag ang Ginoong Dios, magapanalangin kanimo sa tanan nimong mga buhat o sa tanan nimong ginabuhat sa imong mga kamot. The third outcome, our giving will result blessing. Ang atong paghatag magaresulta gyud og panalangin. And what is the word blessing there in the Hebrew word? It signifies God's active empowerment. Sa usa ka buhi nga paghatag og kagahom sa Dios, langit nung pabor og pagkamauswagon nga iyang ihatag ni adtong mga manggihatagon sa mga kabos nga walay pagduha-duha ug walay pagbasol. It promises divine success, no? Nagasaan ang Dios sa mga manggihatagon sa nakaangkon ug kagawasan sa ilang kasing-kasing sa ilang pagkaminggihatagon ug langit nung kalampusan sa tanan nilang mga buhat ug tanan nga ginabuhat, ginatrabaho sa ilang kamot mahimo kanunay mapanalanginan. Hallelujah. So, everything that you do will be blessed. No? Everything, of course, we are doing will be blessed. So, muna nga, kanunay ikaw nga ma-release sa pagkamanggiyatagon. Na yung mga tao nga na completely released from that. No? Kabalo ba mo nga, poverty is not the problem from not giving. Kanang kawalad undi na mo hinungdang na di ta makahatag. Because the Bible, if you will try to see, kung imong tan-awon tong babaeng balo nga duha ra na lang ka sentimo iyang kwarta, iya man gani gihatag, kagili man kanang duha na lang ka sentimo imong kwarta, imo yung gihatag. Kung mao na imong status, nga sentimo na lang imong kwarta, pobre na jud ka kaayo. Pero the woman, the widow, was so willing to give. Ngano man, because his heart or her heart was already free from the spirit of course, not a giver person. Mao na ang kitang tanan, we need to be free. Amen. We need to experience that our heart will be free from the bondage of not generous so that we can just free in giving for the Lord's work. A free heart, a free heart is not the heart that has plenty. Ang gawas nung kasing-kasing, dili nagpasabot ng kasing-kasing nga kanang daghantag panalangin, no? Apan usa kini ka kasing-kasing nga dunay pagsalig sa hingpit. No? Now, when we stop, of course, trying to hold on to everything, kung atong undangon kana bitaw murag gusto nato nga gunitan, pugnan ang tanan nga atong naangkon sa usa ka kamot daw nga sirado. Unya, kung atong ablihan atong kamot para sa Dios, ang tanan natong kabalaka mahimong mawala o ang atong kalipay mag-aawas. Why? Mao man na hinungdan usahay God? Ngano natay anxiety?
wala ko'y kwarta, wala ko'y makaon, mamatay na ko, Lord. Diba? Pero kung kau, mundang ka sige gunit anang imong tanang bahandi diya, imong i-release para sa Ginoo, you will be released from your anxiety. And of course, hunaw-naw na to kanunay nga ang paghatag dili kawaladon. Wa nagpasabot nga mawad anta when we give, kundili usa ka buhat sa pag-angkon o pagkamanggihatagmon, kagawasan. Mao na nga hunong sa paghatag ingon nga usa ka obligasyon. Ha? Apan sugdi ang paghatag ingon nga usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Because that way you will be released. Ang atong paghatag dili na obligasyon, apan usa kini kakahigayunan nga kita mapanalanginan. Giving is not an obligation but opportunity to be blessed. Kinahanglan let your heart be free. Himuang nga gawas no ng imong kasing-kasing o tan-awa kung unsa kagawas nun usab ang imong kamot sa paghatag ug ang kamot sa Ginoo nga mohatag usab kanimo sa imong gihatag. So mga karong buntag, kung naa pa ka anang problema karon, if you have still a heart, a stingy heart, kana bang kuripot nga kasing-kasing, trying to take hold of all what you have, you don't want to give, be released this morning. Because we know that when you continue to do that, that means to say that you have not surrendered your life totally to God yet. Because a person who has surrendered his life totally to the Lord is a giver person. Shall we all rise? Natin buhaton nga prayer karong buntag. Hallelujah. Put your hand, two hands in your heart, karon. And as you are laying your hand, as you are laying your hand to your heart, atong magaampo ta. I will be praying for release karong buntag. That we will be freed from being stingy and we will receive the spirit of a giver person. That we will become a generous person. Hallelujah. Are you holding your heart now? Father, thank you, Lord, today. As we are holding our heart, oh God, with our hand, an open hand, I pray, Lord, that you are going to release. Atagi kami kagawasan, Lord, sa Espiritu, sa dili pagkamanggiatagon, ug himo ang among kasing-kasing mahimong gawas nun karong buntag sa pagkamanggiatagon. Let our hearts be generous, Lord. Nasukat karong adlaw ang among kasing-kasing andam kanunay sa paghatag ngadto sa Ginoo, ngadto sa among igsuon nga dunay pagkinahanglan, ngadto sa tanan nga makita namo, Lord, nga nagkinahanglan sa among tabang. O Lord, I pray that as we will be set free this morning, that beginning today as we will give generously, Lord, that we will receive also the blessing of the Lord generously. Father, thank you, Lord, for your people who are already freed from, Lord, the spirit of being stingy, Lord. Thank you, Lord, for the people whom you have sent to the church to be generous enough. And thank you, Lord, that today they will continue to give freely because they have already experienced the blessing of the Lord in their lives. Thank you, Lord. Bless us together with all those words that we have heard. And let us be givers, oh God, in this church. Lord, we just want to thank you for your word again. We'll give you back all the glory and thanks today. In Jesus' name. Amen. Atong palakpakan atong Ginoo. Hallelujah.